Pwede palang gawing fries ang hilaw na papaya. Nagtataka ka din ba kung papaano? Bakit hindi mo panoorin ito? Para naman masubukan mo. Hello mga bishi! Dahil nga maraming bunga ang papaya ni Tita Carmen, humingi nga ako ng isa. Itong aking anak kasi na si Ayo na bata ay humihirit sa akin ng Jollibee fries. Sabi ko naman, wag na tayong bumili dun anak, magagastusan lang tayo. Dito na lang tayo sa papaya. Masustansya na, purong natural, walang halong chemical pa. Kaya naman agad-agad nga kaming kumuha ng isa at binalatan ito. Sa pagbabalat nga pala nito mga bishi, dapat ay walang matitirang green. Kaskasin nyo na din yung gitna. Pagkatapos, gagayatin na nga natin ito. Isasuggest ko nga pala sa inyo mga bishi na kung kayo ay maggagayat, dapat ay malalaki kasi kikipis pa ito kapag nilaga at ating iprinito. Dahil nga first time ko lang gumawa nito, hindi pare-parehas yung sukat ng paggagayat ko. Pero ang sinisigurado ko, pantay-pantay naman ito. Charis. Ang mga maliliit na sobra, wag nyo nang isama. Dapat itong mga stick-stick lang. Paniguradong malaki ang matitipid ko nito kasi kapag bumili ka nga ng fries sa Jollibee, napakamahal. Dito sa gagawin ko, mantika lang ang magagastos ko. Pag tapos na nga kayong magayat mga bishi, ganito ang kanyang magiging itsura. O diba, hindi siya perfect. Kasi walang ganon, walang perfect mga bishi. Charis. Kahit nga hindi pare-parehas ang nipis at kapal niyan, basta pantay-pantay, pwede na yan. Sunod nga natin gagawin, ay huhugasan natin itong mabuti para matanggal yung mga dagta. Habang naguhugas nga ng papaya, magpakulo na kayo ng tubig. Siguraduhin nga natin na kulong-kulo yung ating tubig bago natin ilagay yung papaya para hindi siya mababad at maging labsa. Sa pagpapakulo nga nito mga bishi, isang kulo lang pwede na. Kumbaga isang minuto, carry na yan. Huwag niyong patagalin kasi nga lalambot ng todo. Kaya lang naman kasi natin siya nilaga para kahit papaano lumambot yung ating papaya bago natin iprito. Uulitin ko nga mga bishi, huwag niyong pakakuluan. Isang minuto, pwede na yan. Atin na nga itong hanguin at ating banlawan ng malamig na tubig. Bakit nga ba malamig na tubig? Para mas mabilis matanggal yung init ng ating papaya at hindi na siya mababad. Kung mayroon nga kayong tissue paper o kahit anong papel na pwedeng mag-absorb ng basa ng ating papaya, kunin nyo na. Dahil isusunod na nga natin ang pag-air dry nitong ating papaya. Huwag nyo nga po pala siyang ibibilad sa araw mga bishi ha. Dapat air dry lang. Yung matanggal lang ba yung pinakang basa niya. Ikalat nyo nga siya ng mabuti para hindi magdikit-dikit. Iwanan nga natin ito for 30 minutes to 1 hour. Kapag okay na, ganito na ang kanyang magiging itsura. Kung inyong ang titignan, para na itong patatas. As in, kasing lambot na talaga siya nung patatas na hilaw. Para na talaga siyang fries. Kinagat ko pa nga ito at hindi siya malambot. Maligat talaga siya mga bishi. Nung matapos ko na nga siyang i-air dry, inilagay ko na muna siya sa plastic. Katapos, ito ay aking inilagay sa freezer. Kasi diba, yung mga nabibili nating fries, naka-freezer talaga siya. Para kapag niluto, malutong ba? Kinabukasan nga, akin na nga itong kinuha para akin simulang lutuin. Ang proseso nga nito ay para kang magluluto ng fries. I-deep fry mo siya. Pwede ka nga gumamit ng cornstarch o harina. Timplahan mo siya ng paminta. Pagkatapos, isawsaw ito bago mo siya iprito. Pero ako nga, wala na akong ganun mga bishi kasi wala naman kaming cornstarch o harina dito sa bahay. Kaya direkta ko na talaga siyang iluluto. Kumuha na nga ako ng kawali at pinainit ito. Pagkatapos, nilagyan ko ng mantika. Sunod nga, ay inilagay ko na itong aking papaya. I-deep fry na natin siya. Dahil maunti lang naman na mantika ang aking inilagay, ay di maunti lang din na papaya ang aking gingbutang. Habang ako nga ay galuto nito mga bishi, amazed na amazed talaga ako. Kasi hindi ako makapaniwala na pwede palang gawing fries ang papaya. Na-excite nga ako kung ano ang kanyang magiging lasa. Kapag magaprito nga nito mga bishi, dapat ay tostado talaga para maluto. O eto, tignan nyo, luto na ang first batch ng aking papaya. O diba bongga, mukha na talaga siyang potato fries. Pero wag ka, papaya yan. Papaya fries, ganun. Sabi ko nga sa inyo mga bishi, kapag magagayat kayo nito, dapat ay yung malalaki. Tignan nyo, nagkipis na. Buti na lang talaga, meron pa akong nagayat na medyo malalaki, kaya ito na, sinalang ko na. Ilang sandali pa nga, ganito na ang kanyang naging itsura. Mas maganda nga kung ito ay inyong gagawing tostado para naman maluto. Kaya eto, tignan nyo, ma-brown-brown na talaga siya. Ngayon naman, hahanguin na natin to. Diba? Kumipis na yung aking malalaking papaya, kaya pag gagawin nyo ito mga bishi, laki-lakihan nyo talaga. Dahil nagakipis talaga siya pag inaprito na. Para nga mas maging masarap, akin nga itong inilagay sa baunan at binudburan ng kaunting cheese powder. Pagkatapos ay ging shake ito para lang akong nagabili ng mga fries dyan sa mga food court. Ganon. Siyempre, hindi mawawala ang ating sausawan. Ilang sandali pa nga, ready na ang ating papaya fries. O diba, napakabongga, pwede palang gawing fries ang papaya. Kung titignan nyo talaga siya mga bishi, para talaga siyang potato fries. Medyo makulubot nga
lang ang kanyang itsura, pero all in all, para talaga siyang potato fries. Wag na nga nating patagalin, atin na nga itong titikman mga bishi. Kung ito nga ipapatikim nyo sa iba, hindi nila malalaman na ito ay papaya dahil lasa talaga siyang potato, para talaga siyang potato fries, french fries, ganun. Tapos kapag lumamig din siya, parang katulad din siya dun sa mga kinakain nating fries, nagalambot, kaya dapat kainin natin ito ng mainit-init pa. At ang bongga pa dito, manamis-namis siya kasi nga, di ba ang papaya medyo matamis, kaya itong ating fries may parang tamis. Hindi talaga ako nagabiro mga bishi, masarap talaga siya. Ay nako, paniwala talaga kayo, bongga ang lasa nito. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share naman ito. Huwag mo na nga din kalimutan na i-follow ako, Anne-Marie May Manal. Hello mga bishi! O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!